Chapter 23. Hindi naman ako nagulat na alam niya. Malamang ay tinanong niya si Kuya Nanding. Muntong hininga ako. Nakipagkita ako sa kanya para makiusap na iurong na ang kaso laban sa iyo ay. Napapitlag ako kasabay ng lalo pang pagbilis ng tibok ng puso ko nang ibagsak niya ang baso sa makitid na pasimano. Mabuti na nga lang at di yun nabasag. Pero ang mukha niya ay lalo pang naging matigas ang rehistro. Nagligtingan ang mga panga niya at mariing nakalapat ang labi. Lumunok ako. Pumalik sa alaala ko yung araw na una ko siyang nakitang galit na galit sa akin. Noong narinig niya ang mga pinagsasabi ni Mommy. Ganito din ang hitsura niya noon. Alam mong ayokong nakikipagkita ka sa kanya pero bakit ginawa mo pa rin? Aniya na nakatiimbagang. Lumunok ako. Dahil nga nakiusap ako sa kanya na iurong na ang kaso laban sa'yo. Hindi mo rin dapat ginawa yun. Sinabi ko rin naman sa'yo di ba na kaya kung ayusin ang bagay na yun. Mataas na ang boses na sabi niya. Pumikit naman ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga, para pigilang magtaas din ng beses. Alam ko naman yun pero, anong hiningi niyang kapalit ha? Nangangalit ang bagang na tanong niya habang humahakbang papalapit sa akin. Kinabahan naman ako at humahakbang din paatras. Hiniling ba niyang hiwalayan mo ko at sumama ka sa kanya bilang kapalit ha? Napasinghap ako at nanlaki ang mata. Paano niya nalaman na yun nga ang hininging kapalit ni Nico? Sinabi ba ni Kuya Nanding? Pero hindi naman narinig ni Kuya Nanding ang mga pinag-usapan namin ni Nico dahil nasa malayo siya. O baka talagang alam niya na yun talaga ang hihinging kapalit ni Nico. Tumaas ang sulok ng labi niya at tila lalong naningas ang apoy ng galit sa mata niya. Napasinghap ako ng pahaklet na kinuha niya ako sa bewang. Halos bumangga ang katawan ko sa malapader niyang katawan. Matigas din ang braso niyang malabakal na nakapulupot sa bewang ko. Sobrang lapit din ng mukha niya at amoy na amoy ko ang hininga niyang amoy alak. Lumunok ako kasabay ng malakas na kalabog ng dibdib ko sa kaba at takot. Nilapat ko ang dalawang kamay sa malapad na dibdib niya. Damang-dama ko rin ang malakas na kabog ng dibdib niya pero alam kong dahil yun sa galit. So totoo nga, yun ang hiniling niya sa'yo. Aniya sa halos pabulong na boses. Luis. Pumayag ka ba ha? Luis, makinig ka muna, nanlaki ang mata ko at nahigit. Ang hininga ng bigla niya akong silan ng halik. Pero ang halik niya ay mapusok, madiin at mapangangkin. Pakiramdam ko ay masusugatan na, ang labi ko sa rahas ng halik niya. Ang isang braso niyang nakayapos sa katawan ko ay mas lalo pang humigpit. Ang isa niyang kamay ay nasa likod ng ulo ko at kinakabig ito, para mas lalong damiin at lumalim ang halik. Pumilis naman ang tibok ng puso ko, natataranta at natatakot. Ngayon lang niya ako hinalikan ng ganito na halos di na ako makahinga. Sinusubukan ko siyang itulak pero hindi man lang siya natitinag. Parang bakal sa tigas ang katawan niya. Ano nga naman ang laban ng manipis kong katawan sa malaki niyang katawan? Ay, napatili ako nang bigla niya akong itulak sa malambot naming kama. Akmang babangon ako pero mabilis siyang dumagan sa akin, inyusod pa niya ang katawan ko pataas sa kama at muli na naman akong sinibasib ng halik sa mukha at leeg. Pati ang mga kamay niya ay naglulumikot na rin sa katawan ko. Luis, ano ba? Protesta ko. Napadaing pa ako ng kagatin niya ang leeg ko. Natatakot na ako sa kanya. Nagangat siya ng mukha tumingin sa akin. Nagaapoy ang mga mata niya. Sari-saring emosyon ang nakapaloob doon. Napasinghap ako nang pisilin niya ang pisngi ko. You're mine, baby. No one can take you away from me. Akin ka lang. Akin. Madiin na sabi niya sa bawat salita at tila siya wala sa sarili. Muli na naman niya akong siniil ng mapusok na halik. Pilit kong tinitikom ang bibig at iniiwas ang mukha pero likas na malakas siya. Ginagamit ko na ang buong lakas ko para itulak siya pero wala pa rin. Lalo pa akong nataranta nang nasa ibabaw na ng dibdib ko, ang isang kamay niya at marahas na pumipisil. Sinubukan kong sipain siya pero mukhang inaasahan na niya yun, dahil inipit niya ng dalawang malalakas na hita niya ang mga binti ko. Kasabay pa yun ang pagpunit niya sa puting blouse ng uniforme ko. Naiiyak na ako sa taranta at takot. Sabik na kung may akap siya at mahalikan pero hindi sa ganitong paraan. Ibang-iba ang galaw niya ngayon, marahas, mapangangkin at minsan ay mapanakit na. Luis, tama na please. Humihikbi pagmamakaawa ko nang makawala ang labi ko.
Natigilan naman siya at huminto sa paggalaw. Muli siyang nag-angat ng mukha at tumingin sa akin. Tila siya natauhan nang makita akong umiiyak. Lamambong ang mata niya at naglaho ang kislap ng galit. Lamambot din ang kaninang matigas niyang mukha. Baby, I am sorry, I am sorry, I am sorry. Aniya na hindi magkandatuto sa pag-aalaw sa akin. Panay ang mahinang mura niya habang pinupunasan ng kamay ang luha ko. I am sorry, I am sorry. Paulit-ulit na sabi niya at niyakap ako ng mahigpit at hinahalikan ang buhok ko. Hindi naman mampat ang luha ko sa pag-iyak. Sari-sari ang nararamdaman ko ngayon. Pero mas lamang ang sama ng loob at disappointment sa kanya. Panay ang buntong hininga ko habang pasimpleng sinusundan ng tingin ang asawa na inaayos ang mga gamit niya sa closet. Hindi ko tuloy matapos-tapos ang ginagawa ko sa laptop sa pagsunod ng tingin sa kanya. Pwede namang sa library office ako magtrabaho pero gusto ko siyang makita, ilang araw na kasi niya akong hindi pinapansin. Alam kong masama ang loob niya sa akin. Kasalanan ko naman. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Nagpadala ako sa selos at galit. Sising-sisi ako hanggang ngayon at kulang na lang ay saktan ko ang sarili ko. Muli akong bumuntong hininga ng lumabas na ayan ng kwarto bitbit ang isang pares ng sneakers niya. Lalaban niya siguro. Wala siyang pasok ngayon dahil holiday. Hindi rin ako pumasok dahil nagbabaka sakali akong pansinin na niya ako. Inabot ko ang tasa ng kape at humigop. Napamura ako dahil malamig na ang kape. Nakalimutan ko na ring inumin. Pinatay ko na ang laptop at sinara. Wala rin akong matatapos na trabaho, lalo pa at okupado ng asawa ko ang isip ko. Tumayo ako at binitbit ang tasa ng kape at lumabas ng kwarto. Napakunot-nuo ako ng makarinig ng ingay mula sa kusina. Mukhang nagkakasiyahan ang mga kasambahay. Napataas pa ang kilay ko nang marinig ang boses ng asawa. Huwag kang mag-alala Manang Leng, isasama ko sa ibibake mamaya ang cake nyo. Dinig kong sabi nito. Ay nako. Salamat po Ma'am Ivana. Ako naman ay sagot ko ang alak. Alak ka dyan. Magtigil ka Ona. Bawal ang alak dito, lagot tayo kay Sir. Kahit maliit na kainan lang nakasama kayo ay masaya na ako. Sige, sagot ko na ang inihaw na liempo. Mamaya dadaan ako sa palengke. Abay talaga Gordon. Oo naman Manang, pa-birthday ko na yun sa inyo. Ako naman Manang, sagot ko ang pan 8. O sige, akin na ang ice cream. Ako wala akong may aambag, wala akong pera eh. Ayos lang di na namin inaasahan yun. Grabe kayo sa akin ha. Pero makikikain pa rin ako. Nako, salamat sa inyo. Nahihiya nga ako sa inyo, dahil hindi ako makakapaghanda. Dahil nagpadala ako sa anak ko. Yung apo ko kasi nasa hospital. Wala pong problema Manang, kami pong bahala. Pamilya na tayo dito. Dinig kong sabi muli ni Ivana. Pumasok na ako sa kusina at nakita kong ang nag-uumpukan, ang mga kasambahay kasama si Gordon at nanding pati na rin ang asawa ko. Tumikim ako. Halos sabay-sabay naman silang lumingon sa akin. Sir Luis, kayo po pala. May kailangan po kayo? Tanong ni Manang Leng. Ang mga kasambahay naman ay naghiwa-hiwalay at kunwaring naging abala sa mga ginagawa. Si Gordon at Nanding ay nagkabanggaan pa. Ang asawa ko naman ay hindi man lang ako pinansin. Bumuntong hininga ako. Ano bang meron at nagkukumpulan kayo dito sa kusina? Tanong ko sa kanila. Inaasahan kong sumagot ay ang asawa ko. Pero umusli lang ang nguso niya at hindi pa rin ako pinapansin. Ano po kasi sir, birthday po ni Manang Leng ngayon, balak po sana naming maghanda ng kaunti para sa maliit na selebrasyon. Sagot ni Ona na tila naiihi sa likot ng katawan. Ganun ba? Sige, wag na kayong magluto, magpapa-order na lang ako. Sabi ko. Talaga po sir? Nanlalaki ang matang tanong ni Ona. Napatingin sila sa aking lahat maliban lang sa asawa ko na abala na ngayon sa pagpupunas ng hulmahan ng cupcake. Oo, ako nang bahala sa lahat para di na kayo gumastos. Naku, nakakahiya naman po sir, mapapagastos pa po kayo. Ani Manang Leng. Ayos lang Manang, minsan lang naman kayong mag-birthday sa isang taon. Treat ko na yon sa inyo. Naku, maraming salamat po sir. Tila naiiyak pang sabi ni Manang Leng. Tipid akong ngumiti. Walang anuman Manang. Pa-refill naman ako ng kape Lucy, sabi ko kay Lucy at inabot ang tasang hawak. Sige po sir. Kinuha naman ni Lucy ang tasa at tinungo na ang coffee maker.
Hinugot ko ang cellphone sa jogger ko at dinial ang numero ng restaurant ng isa sa mga kakilala ko. Tinatanong ko si Manang Leng kung ano ang gusto niya. Pero dahil nahihiya siya magsalita ay ako na ang magdesisyon kung ano-anong mga pagkain ang orderin. Matagal nang naninilbihan sa pamilya namin si Manang Leng at ngayon ko nga lang din nalaman na ngayong araw na ito, ang birthday niya. Kaya deserve din niyang i-treat, dahil sa magandang serbisyo niya. Mamaya ay bibigyan ko din siya ng bonus. Nakangiti kong pinagmamasdan, ang mga kasambahay at tauhan na nagkakasiyahan at nagkakainan sa may porch. Kasama nila ang asawa kung di man lang ako tapunan ng tingin. Bumuntong hininga ako, pero mas mainam na yun kesa layasan na naman niya ako. Kapag lalapitan ko siya iiwas naman siya. Kapag magsasalita ako di niya ako papansinin. Masakit dahil para lang akong hangin na dinadaan-daanan niya. Wala naman akong magawa, dahil ako ang may kasalanan. Kung sana di ko pinairal ang init ng ulo at selos at pinakinggan ko lang siya hindi sana siya ganito sa akin. Kahit may tampuhan pa kami noon at least kinakausap pa rin niya ako di gaya ngayon. Kailangan ko lang ng mahaba pang pasensya kahit inip na ako napansinin niyang muli. Sir, salo na po kayo sa amin. Tawag sa akin ni Gordon na may hawak ng baso ng juice, inaya din ako ni Manang Leng at ng ibang kasambahay. Dahil ayoko namang masabihang mislan ay samalo na ako sa kanila. Baka sakali din matuwa sa akin ang asawa ko at pansinin ako. Masasarap ang pagkain. Pero napansin kong naiilang sa akin, ang mga kasambahay at mga tauhan ko. Kung sa bagay sa ilang taon nilang paninilbihan sa akin ay never pa nila, akong nakasalo sa kasiyahan. Madalas ko pa silang sangitan. Sige na magsikain na kayo, wag na kayong mailang sa akin. Gordon, kunin mo yung 2 wine na binili natin noong isang araw. Utos ko kay Gordon. Opo sir. Agad namang tumalima si Gordon at tila excited pa nga. Tuwang-tuwa naman ang mga kasambahay at mga tauhan. Pero ang asawa ko ay tila walang pakialam na pumapapak ng inihaw na liempo. Naging maingay na nga ang munting selebrasyon at maganang kumakain ang lahat. Mukhang nawala na ang pagkailang nila sa akin at nakikipagbiruan na. Game naman akong nakipagbiruan. Ang asawa ko naman ay nakikipagbiruan din sa mga kasambahay at mga tauhan, maliban lang sa akin. Alam kong napapansin nila na hindi ako pinapansin ng asawa, hindi lang sila nagsasalita. Napapangisi naman ako sa asaran ni Nanding at Ona. Tigil-tigil mo na yung crispy pata Ona, pumuputok na yung batok mo. Hirit ni Nanding na ikinatawa ng mga kasambahay at mga tauhan. FYI Kuya Nanding, kahit may katabaan ako healthy naman ako no sa kabata pa ako. Ikaw nga ang dapat mag-ingat dyan dahil may edad. Kana baka bigla kang ma-stroke dyan. Banat naman ni Ona. Boom! Pasag si Kuya Nanding. Pang-asar ng mga kasambahay sabay tawa. Tiningnan ko naman ang asawa ko na malakas din, ang tawa at namumula na ang mukha. Sumulyap siya sa akin pero mabilis ding nag-iwas ng tingin. Kayong dalawa puro kayo asaran. Baka mamaya niyan kayo ang magkatuluyan. Natatawang sabi ni Manang Leng. Naku Manang, hindi ako mahilig sa ma-cholesterol. May edad na nga ako baka maaga pa akong matiji. Sabat ni Nanding. Grabe ka talaga sa akin Kuya Nanding ha. Kapag ako talaga pamayat, huyo ka sa akin. Kailan naman kaya yon? Ang paborito mong ang libangan ay kumain at ang paborito mong pasyalan ay kusina. Hirit pa ni Nanding sabay hagalpak ng tawa. Pinalo naman siya ni Ona sa braso. Lalo tuloy umugang ang tawanan at tuksuhan. Napansin ko ang asawa ko na tila hirap na buksan ang isang garapon ng jam. Akmang tutulungan ko siya pero tinawag niya si Nanding. Kuya Nanding pabukas naman. Aniya at inabot ang garapon kay Nanding. Kinuha naman iyon ni Nanding pero napatingin siya sa akin. Matiim ko siyang tiningnan. Tila nakuha naman niya ang ibig kong sabihin. Kunwari ay hirap siyang buksan ang garapon. Naku ma'am, napakahigpit pala nito. Di ko po kaya. Ganun ba? Sige kay Kuya Waldo. Si Sir na lang po magbubukas. Mas malakas po sa amin si Sir. Ani Nanding at inabot na nga sa akin ang garapon. Agad ko naman yung kinuha at sinubukang buksan. May kahigpitan nga pero madali ko lang yun binuksan. Inabot ko naman ang bukas ng garapon sa asawa ko. Here. Nakangusong kinuha niya yon nang hindi tumitingin sa akin. Salamat. Halos pabulong na sabi niya. Ngumiti naman ako. Kahit isang salita lang yun ay at least kinausap niya ako.
Patanjin tingin ako sa asawa ko na nasa harapan ng vanity mirror at binoblower ang buhok. Bagong shower siya at nakapantulog na. As usual suot niya ang paborito niyang oversized shirt na may cartoon character. Amoy na amoy ko ang mabangong body wash na gamit niya. Bumuntong hininga ako. Dati kapag napapaaga ang uwi ko sa gabi lagi kaming sabay nagso-shower. Minsan magbababad pa kami ng 30 minuto o 1 oras sa bathtub. Ako din ang laging nagboblower ng buhok niya. At namimiss ko na ang lahat ng yun. Tumikim ako. Gusto mo bang tulungan na kitang magblower? Alok ko. Pero hindi siya sumagot at hindi man lang ako tiningnan. Sa halip ay pinatay na niya ang blower at tinanggal sa saksakan. Niligpit na niya ito at nilagay sa drawer. Sinundan ko na lang siya ng tingin nang tumayo na siya at pumasok sa closet room. Paglabas niya ay may dala na siyang kumot at pumwesto na sa dulo ng kama at nahiga. Tumagilid siya patalikod sa akin at tinalukbong niya sa buong katawan, ang kumot na kinuha sa closet room. Humugot ako ng malalim na hininga at niligpit na ang laptop. Nilapag ko ito sa nightstand. Umayos na rin ako ng higa at tumagilid paarap sa kanya. Alam kong hindi pa siya tulog, ilang sandali akong nakatitig lang sa likod niya. Baby, I'm sorry. Hindi ko na uulitin yun, promise. Patawarin mo na ko please. Halos pabulong na pakiusap ko. Gusto ko siyang hawakan pero baka magalit siya. Bumuntong hininga na lang ako nang wala kong makuhang sagot sa kanya. Third POV. Dad, I have a good news for you. Ngiting-ngiti na pumasok si Ara sa study room ng amadala, ang magandang balitang nasagap niya. Excited na siyang ibahagi ito sa ama. Inadjust naman nito ang suot na salamin para makita ng malinaw, ang anak na mukhang kakauwi lang base na rin sa suot na uniforme. Ngumisi siya nang makitang malawak ang ngiti ng Yunika iha niya. Mukhang good news nga yan at abot tenga ang ngiti mo, sweetie. What is it? Tanong niya sa anak at umayos ng upo leather chair. Lumapit muna si Ara sa ama at humalik sa pisngi nito bago masayang umupo sa eleganteng couch. Good news talaga, Daddy. You know what? Mukhang nagkakalabuan na ang mag-asawa. Nakangising balita ni Ara sa ama. Kumunot naman ang noo nito sa sinabi ng anak. Sinong mag-asawa? Ano ka ba, Daddy? Si Luis at ang asawa niyang gold digger. Di sila okay ngayong mag-asawa. Actually mag-iisang buwan na. I'm sure malapit na silang maghiwalay. Noong Luis, hindi yun magtsatsaga sa ganoong klaseng babae na naglagay sa kanya sa kahihiyan. Napakunot noo ito sa sinabi ng anak. At saan mo naman nalaman yan? E di ba band ka na sa mansion niya? Ngumisi si Ara, may especially iya ako sa loob ng mansion, Dad, kaya alam ko. Napangisi na rin ito sa katalinuhan ng anak niya. Anak nga talaga kita. Kung ganoon nga ang sitwasyon ng mag-asawa, magandang balita nga yan. It's your time to shine na anak. Natatawang sabi pa niya. Sinasabi na nga ba niya at di rin magtatagal ang pagkabaliw ni Luis sa babaeng yun. Lahat ng babae dito ay panandalian lamang. At pagkakataon na ito ng kanyang anak na masilu ito. Nang sa gayon ay lalo pa silang yumaman. No, Dad, kaya kahit nabubwisit na ako kay Luis ay pinagtsatsagaan ko siya alang-alang sa mga plano natin. At plano nilang mag-ama ay mapasok ang kumpanya ni Luis at pagisahin ito at ang kumpanya nila. Matagal na sana nangyari yun kung di lang dumating ang babaeng yun at pinikot ito. Pero di bale, malapit nang matupad ang mga plano nila. Pero ingat ka pa rin, anak, matalino si Luis at tuso. Pabala nito sa anak. Matalino si Luis. Mana ito sa yumao nitong ama na si Juancho na kanyang matalik na kaibigan noon. Mabuti na nga lang at maaga itong namatay sa aksidente kasama ang asawa, kundi baka hanggang ngayon ay alalay pa rin siya nito. Nang mamatay ito ay naging kanang kamay siya ni Don. Mabait ang Don at malaki ang tiwala sa kanya, kaya naman madali niyang nagagawa ang nais. Kaya ngayon ay may sarili na siyang kumpanya na lumalaki pa. At hindi magtatagal ay magiging kasing laki din ito ng kumpanya ng mga ito at malalampasan pa nito yun. Hindi sa lahat ng bagay ay matalino siya, Dad. Nakita mo nga di niya ata na pinikot lang siya at ginamit ng asawa niya. Nakaismid na sabi ni Ara. Di rin niya matanggap na kinabaliwan ni Luis ang kolehiyalang gold digger na yon. Mabuti na lang at mukhang natatauhan na ito. Hihintayin na lang niya araw na tuluyan na nitong palayasin ang babae sa mansion. Basta anak, galingan mo. Yes, Dad.